Muli sa Reporter's Notebook. Dugong galing sa commercial blood banks. Gaano kaligtas? Mga paniki sa Boracay, nawawala ng lugar? Mga dayuhang inakusahan ng pedopilya, nakalusot o pinalusot? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Nasundan ng Reporter's Notebook ang pag-aresto sa isang British national na inakusahan ng pedopilya. Malakas daw ang ebidensya. Pero matapos ang 2 taon, ang akusado nakalaya dahil hindi umano na ipresinta ang katibayan. Alamin sa report ni Ruth Cabal kung paano makakamtan ng biktima ang hustisya kung nakalulusot naman ang mga akusado sa kamay ng batas. Dalawang taon na ang nakaraan nang una kong makita ang mga videong ito. Mga menor de edad na nakikipagtalik sa isang dayuhang higit na mas matanda sa kanila. Si Angel, 17 taong gulang na ngayon, isa umano sa mga biktima. Pinangalanan niya ang Briton na si Barry Raymond Edwards na siyang dayuhang nasa video. 3 kaso ng rape ang sinampa sa Briton. Bagamat nakulong, na-dismiss ang kaso kaya nakalaya siya. Hindi kasi sumisipot si Angel sa mga pagdinig sa korte. Nag-file ng motion for reconsideration kaya't nasambahan muli si Barry ng pagkupkop sa isang menor de edad na hindi naman niya kamag-anak sa mga lugar tulad ng bar at motel at possession of indecent materials. Kaya isang manhunt operation ang sinagawa para hanapin ang dayuhan. Ang video ng pakikipagtalik ng suspect sa mga menor de edad. Samahan niyo po kami doon sa lugar para makausap natin yung kung sino yung management doon. Kasi as much as possible po, ayaw namin yung magkaroon ng commotion. Kaya mamaya magkaroon ng commotion, malapit lang po dito eh. June 2004, kasama ang Reporter's Notebook, natunto ng mga otoridad si Edward sa Puerto Galera. Morning, sir. Sergeant Bautista, warrant of the Ropanguila City Police. I have with me Captain Tina Bernardes of the Women. We are here to serve actually a warrant of arrest, 3 of them. Is the one. Matapos ang 8 buwang paghahanap, balik kulungan ng suspect. Pero nakapagpiyansa siya at nakalaya. Here I am, you know. I've been back to Angeles 4 times. Am I running away? No, I'm not hiding from anything, obviously. If I was hiding, I'd be in another country. Nitong September 1, dinismiss ng judge ang kaso dahil daw sa hindi pagsipot ni Angel sa mga hearing. Pero provisionally dismissed lang ang kaso. Ibig sabihin kapag may malaking pagbabago sa kaso sa loob ng 2 taon, halimbawa kung magpakitang muli sa korte si Angel, maaaring buhayin muli ang kaso. Nang magsimula ang paglilitis noong July 2003, dito sa DSWD Regional Office sa The Haven sa Magalang, Pampanga na malagi si Angel. Ilang beses daw nagtakhang tumakas ang dalaga sa center. Isa siya sa nag-i-initiate yung pagtakas. Talagang nanira sila ng mga facilities namin, yung mga pinto, yung mga bintana. And then, talagang yung disrespect nila sa staff, pinakita nila. Sinasabing Hulyo ng nakaraang taon ng formal na hilingi ng mga magulang na i-discharge si Angel sa center. Mula noon, di na raw siya responsibilidad ng DSWD. Kaya wala na silang pananagutan kung sumipot man si Angel sa mga hearing o hindi. Nakita niyo ba na ayaw niya na yatang i-pursue yung case kay Barry? Nung willing siyang yun, pero nitong lately nga, hindi na siya nag-appear sa hearing. Kasi nga nung mga time na nandito siya, maraming beses na napopostpone. Parang isa yun sa naging niya na hindi na din niya i-pursue yung case.
Ayon sa piskal na may hawak ng kaso, ulat sa pool ay di na nila kinakitaan ng interes si Angel. Ngayon, ang pinapakita nila is that hindi sila maganong interesado sa kaso nila. We are always there naman. We'll do our best. Pero hindi lang ang di pagsipot ni Angel sa korte ang dahilan kaya na-dismiss ang kaso laban sa dayuhan. Naging dahilan din ang hindi pagpresenta ng prosekusyon ng ebidensyang magdidiin sana sa akusado. Ang video ng pakikipagtalik ng suspect sa mga menor de edad. Paano natin makukonekta yung ginawa ng aabuso dun sa nang-aabuso, naabuso kung wala yung naabuso? Sa loob ng 2 taong paglilitis, noong September 15 lang tinurn over sa korte ang mga videotape at litrato ni Barry kasama ang mga biktima. Sa video na lang na ipalabas natin, maniniwala ang sambayanan na talagang inaabuso ni Barry Raymond Edwards ay mga bata. Yung presence na lang ng videotape na yon, hindi na maitatatuwa na mayroong ginawang kalapastanganan si Barry Raymond Edwards. Hindi, pero the whole thing. Hindi raw natunton si Angel, pero nang hanapin ng aming team si Angel nitong linggo, agad namin siyang nakita. Dito sa loob ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga, sa likuran lang ng Hall of Justice kung saan nag-oopisina ang mga piskal, namin siya nakita. Saan mo nakilala yun? Noong nakaraang linggo, nabagan siya si Angel at dito siya dinala. Dalakan kami, nanap ko nanay ko. Tatawagan ko sana kaso hindi ko natawagan. Wala akong load. Nang una kong makilala si Angel, kitang-kita sa kanya ang kakulitan ng isang bata. Sa kabila ng mabigat na pinagdaanan niya sa buhay. Ngayon, mas maaliwalas na ang pananaw ni Angel. Pero hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanya noon. Gagalit din po ako. Parang gusto ko pong batuin kaso ayoko po. Masakit po. Umiyak na. Napapayak po. Gusto ko ituloy yung kaso. Sabi ko kami. Sa ngayon, nasa Angeles pa rin si Barry. Malayang nakapaglilibot ayon sa kanyang abogado. In fact, ayaw niya umalis sa Pilipinas. Well, Barry is friendly and he adapted the Filipino lifestyle. Binalikan din namin si Barry Raymond Edwards. Tulad ng dati, tila kalmadong-kalmado siya. Di iniinda ang mga paratang laban sa kanya. I wasn't charged with having sex with minors. Originally, I was charged with rape, which was crazy, preposterous charge, and it failed. And we stick by Nanindigan din si Edwards na iligal ang pagkakakuha ng mga tape na naglalaman ng sex videos. I have all kinds of videos of programs from English television recorded for me. I have movies. What I possess is my private business. If people take it away, well, they have to justify that. So, unless and until... Hindi rin daw siya takot kung muling buhayin ang kaso laban sa kanya. Nakahanda raw siyang harapin ito. I would like to have seen what evidence they think they have and taken the case to a termination. Yes, I would like to have seen that. We believe na patuloy pa rin siya sa ganyang gawain niya kasi we believe na kaya niya gusto dito kasi nalulusutan niya. Kaya patuloy pa niya itong gagawin. So, kailan tayo kikilos para makonvict natin si Barry Raymond Edwards? Ayon kay Attorney Garcia, nito lang Setyembre, isang Dutch national ang nakalabas ng bansa bago siya formal na sampahan ng kasong human trafficking at child abuse. Kinilala siyang si Alexander Wilson. Sinasabing 1 taon siyang nakipag-live-in sa 16 anyos na si Irene. Ilang taon na nga si Alex? Ano po, 56 na po. Tapos ikaw, nung panahon na yun, ilang taon ka? 16. Anong reaksyon ng mga tao pag nakikita kayo magkasama? Ano po? Nasabi mo matanda na. Oo, matanda na. Pero ikaw, ano naisip mo pag ganon? Minsan po naiiyak ako, kaya minsan po hindi ako sumasama sa kanya. Kasi nag-aalala po ko sa nanay kasi doon na po nagtrabaho sa hotel. Kasi baka pag maghiwalay kami, wala na rin trabaho yung nanay ko. Natagalan umano ang piskal sa paghahain ng impormasyon sa korte para formal na makasuhan si Wilson at makapagpalabas ng whole departure order ang judge. Nang makarating ang HDO sa Bureau of Immigration at maalerto ang mga otoridad sa airport, 30 minuto nang nakaalis ng Pilipinas si Wilson. Sa sistema ng pagkaka-aresto ng suspects, no, kung maaari natin silang i-detain, ay ma-detain ka agad. Kasi doon sa oras na kung saan ay meron ng preliminary investigation, hanggang sa oras na umabot ito sa piskalya, yung mga accused ay nakaisip ng tumakas at nakakagawa na ng paraan para makalabas ng bansa.
Nakalulungkot na sa ilang kaso tila hindi maipakita ng batas ang mga ngipin nito. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, kawawa ang mga inosenteng batang gaya ni Angel at Irene. Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nitong Enero lang, naging maingay ang balita sa pagkabulabog ng Mangkabog dahil umano sa pagkakatayo ng ilang hotel sa lugar. Dahil nabulabog, pinangangambang maubos ang mga paniki. Pagsilip ng takip silim sa Boracay, nagigising ang mga nilalang ng kadiliman, ang mga paniki. Tirahan na raw ng mga ito ang Boracay bago pa man maging tourist spot ang lugar. Dahil sa mga pagbabago sa isla, kumukonti ang bilang nila. Alamin sa report ni JP Soriano kung bakit ngayon ay tila nanganganib pang mawala ng tirahan ang mga kampon ng kalikasan. Kabog. Ito ang tawag ng mga taga-Boracay sa paniki. Kung sa ibang lugar, kinatatakutan ng paniki. Dito sa Boracay sila ay kinagigiliwan. Well, they're great. They're beautiful. They're very big, you know. And about 6 o'clock, when the sun's going down, they fly over. Yeah. I try to catch the sunset every night, and even no sunset, we'll sit on the beach, and hopefully the bats will come. Halos 30 minuto kaming naglakad. So narating na rin natin yung bat cave dito sa Barangay Apak dito sa may Boracay, no. Pero pagpasok mo kailangan daw tahimik ka dahil mabilis mabulabog yung mga paniki. Sa loob ng kuweba, matarik ang daan at matutulis sa mga batong aapakan. Pagbaba sa kuweba, ito ang aming nakita. Pero di lang pala Mangkabog ang naninirahan dito. Isang sisne ang natsyempohan namin nagtatampisaw sa tabi ng bukal. Dito sa isang bahagi ng bundok dito sa Barangay Apak sa isla ng Boracay, matatagpuan ang isang uri ng endangered na paniki na dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. Iba't ibang uri ng mga kabog ang naninirahan sa Boracay. Kabilang dito ang Philippine Giant Fruit Bat, ang pinakamalaking paniki sa buong mundo. At ang endangered Golden Crown Flying Fox na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Nitong Enero lang, naging maingay ang balita sa pagkabulabog ng Mangkabog dahil umano sa pagkakatayo ng ilang hotel sa lugar. Dahil nabulabog, pinangangambang maubos ang mga paniki. Ang Friends of the Flying Foxes o FFF, ang kauna-unahang non-government organization na naitatag sa Boracay para pangalagaan ang kapakanan ng mga kabog. Sa pag-aaral na isinagawa ng FFF, malaki ang epekto ng development project sa pagkaubos ng mga kabog sa lugar. Kung dati tinatayang umaabot sa mahigit 20,000 ang bilang ng mga kabog, ngayon, di na raw ito aabot sa 3,000. The development and the meaning is, of course, we are losing the habitats. If you put trees, we have to cut trees. If you put buildings in the several areas, we need roads to go, infrastructure for that. So that means it needs space. And that means we are taking space from the habitats of bats away to develop it for tourism. So all that have a big impact, of course, to the population, plus the noise that they are awake, they cannot sleep, they lose energy. 8 taon pa lang si Rolly, pagtutour guide na sa Bat Cave dito sa Boracay ang kanyang hanap buhay. Oh, marami po. Kumpara ngayon. Konti na lang ngayon, sir. Lalo na ginawang yung Sangrila, may ginawa na naman yung Sangrila dito eh. Sira yung gubat. Unti na lang, bunti na lang.
Sensitibo ang paniki sa tunog, kaya maaari silang mairita at hindi na bumalik sa kanilang roosting area o pinamumugaran kung maingay dito. Kapag hindi na bumalik ang mga paniki sa kanilang roosting area, kadalasan, hindi na sila komportableng makipagtadik sa ibang lugar. Maging ang mga residente, nangangamba na sa papakaunting bilang ng mga paniki. Siguro na natambakan yung isang puno diyan kaya hindi namin kung ba't nagkakonti na lang yung ngayon, yung paniki na nakikita diyan. Hindi lang visual na atraksyon ang dulot ng mga kabog. Malaki rin ang papel na kanilang ginagampanan sa kalikasan. Bat plays a big role, especially for Boracay, because bats are known as the main reforester. They do make reforestation and nobody pays them for that. They do it for free. We have the insect bats, they're eating insects, which is also important because they do pest control. Nitong Enero, pansamantalang ipinahinto ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang construction ng Shangri-La Resort and Spa dahil sa kakulangan ng malinaw na plano para sa mga kabog. Ngunit napansin lang ang kakulangan ito matapos manita ng FFF. Ngayon, puspusan na ang construction sa hotel. Nakapagbigay na daw kasi sila sa DENR ng kumpletong plano para sa paniki. We have complied with all requirements, regulations. We've actually gone beyond that, and we will continue to go beyond that because that's the way Shangri-La are. You know, we will always set the bar to a new level every time. The bats are extremely comfortable. We've had no issues with the bats. The DENR have made many visits onto site, and they're happy. Ang local government unit naman ang nag-i-issue ng zoning certificate o sertifikasyon na walang tatamaang wildlife habitat gaya ng sa paniki sa pagtatayuan ng development project. Pero bakit ang iba ay sinasabing nakapagtatayo ng establishmento bagamat kulang ay pinasang plano sa mga nasabing ahensya? Nakagulat din eh. Alam talagang minsan malakas ang loob nila eh. Anong ginagawa niyo? Pinipinaltihan namin. Ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, dapat protektahan at di maistorbo ang anumang wildlife habitat. Aminado ang lokal na pamahalaan sa kanilang naging kakulangan. Ngunit ayon sa kanila, hindi malinaw ang zoning o pagtukoy sa protected at wildlife areas, kaya mahirap pa irali ng Wildlife Protection Act sa Boracay. Kung ma-zone yun as yun is protected area, walang dapat makaano. Ang ano kasi ng island natin ay kailangan talaga ang ma-zone ng husto ito. Proper zoning. Habang magpapatuloy ang pagtatayo sa lugar ng development projects na kulang sa requirements, hanggat hindi maipatutupad ng maayos ang batas, walang kasiguruhan kung ilang kabog pa ang maapektuhan, mawawala ng tirahan, mapipigilang magparami, at unti-unting mauubos. Ako si JP Soriano at ito ang nakitala sa aking Reporter's Notebook. Si Lito, miyembro ng Komando Gang. Ginawa na niyang hanap buhay ang pagbebenta ng dugo. Bawat patak ng dugo mahalaga, pansagip, pandugtong ng buhay. Pero matagal ng problema kakulangan ng dugo sa ating mga blood bank at ilan sa mga pinagkukunan nito, napipinto ang pagsasara. Paano mapupunan ang pangangailangan ng mga pasyenteng umaasa sa bawat patak nito? Ito ang karaniwang eksena sa ilang pampublikong ospital sa bansa ngayon. Sa muling pagsalanta ng dengue, maraming buhay ang nalagay sa panganib. Dito sa emergency room ng Valenzuela General Hospital, inabutan namin ang 13 taong gulang na si Rizaldi. Martes nung nakarang linggo nang kapitan siya ng dengue. Sa lubha ng kanyang sakit, lumabas ng dugo sa lahat ng parte ng kanyang katawan, pati na sa bibig. Sa dengue ward, agad siyang sinalinan ng dugo. Pero ang unang bag kulang pa raw ayon sa mga doktor. Nais man daw ng ospital na ibigay ang pangangailangan ng pasyente, hindi nila magawa.
Patakaran kasi ng mga pampublikong ospital na sa bawat dugong kanilang ibibigay sa pasyente, kailangan ng kapalit. Pero hindi nakapaghanap ng donor ang ina ni Rizaldi, kaya hindi siya muling nabigyan ng dugo. Sa tindi na kanyang pagdurugo, binawian siya ng buhay ng sumunod na araw. Matagal ng problema ang kakulangan sa supply ng dugo sa bansa. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot sa 800,000 bag ng dugo ang kailangan ngayong taon. Araw-araw, umaabot sa 2,000 bag ng dugo ang kailangan. Pero ayon sa Department of Health o DOH, may mahigit kalahating milyong blood bags pa lang ang ating supply. Ayon sa Philippine Association of Blood Banks, isang grupo ng mga commercial blood bank, tinatayang aabot sa 200,000 blood bags ang nakukuha nila kada taon. Malaking tulong daw ito sa kakulangan ng dugo sa ating mga ospital. Despite sa existence namin, ang dami pa rin shortage. Sa ngayon, lalo sa mga dengue cases, ang daming orders sa amin na hindi namin mabigyan lahat. Pero ang problema, bilang na ang kanilang mga araw, napipinto na ang kanilang pagsasara. Noong nakaraang Abril, ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagpapatupad sa National Blood Services Act of 1994. Ipinag-uutos ng batas ang pagpapasara sa commercial blood bank sa buong Pilipinas. Ang dahilan, hindi raw ligtas ang dugong nagmumula sa mga commercial blood bank. Sa pag-aaral ng New Tropical Medicine Foundation Incorporated at ng USAID, lumalabas na ang dugo mula sa mga commercial blood bank, triple ang posibilidad na makakuha ang tao ng sakit tulad ng syphilis, hepatitis at HIV. Since 1960s, ang private blood bank. Ilang million of barrels of blood ang naibigay na sa public. Bakit wala naman nagdedemanda sa amin so far? Araw-araw ganito ang nangyayari sa commercial blood bank sa lungsod ng Maynila. Maaga pa lang, mahaba na ang pila. Ang mga magbebenta ng dugo na karaniway mga lalaki, matyagang pumipila para magpasuri at magpakuha. Nakilala namin ang dalawa sa regular na nagbebenta ng dugo sa mga blood bank na ito. Si Lito, miyembro ng Komando Gang. Ginawa na niyang hanap buhay ang pagbebenta ng dugo. Bordado na tato ang kanyang katawan. Sa kabila nito, malaya pa rin siyang nakakapagbenta ng dugo. Andun na tayo, nandun yung konsensya eh. Dala ng pangangailangan eh. Pera eh. Ito yun, marami na. Sa kada bag ng dugo, kumikita siya ng 200 hanggang 300 piso. Meron kaming set limit dyan sa pagkuha namin ng dugo sa mga may tato. Unang-una na, are you a previous inmate of a prison? Mga ganun po, hindi namin na-allow. Gaya ng kaibigan si Lito, pera din ang dahilan ni Ramon sa pagbebenta ng dugo. Sa dami na nga ng mga tusok ng karayom sa kanyang braso, bakas na bakas ang mga peklat. Aminado siyang gumagamit siya ng droga, pero nakakapag-donate pa rin siya ng dugo. Sinama ako ng barkada ko para gumamit ng Cebu. Pagkatapos aming gumamit, diretso na kami rito sa blood bank. Tuwing matatapos magbenta ng dugo, ito ang kanilang inuuna bago umuwi. Hindi raw nakakabahala ang napipintong pagsasara ng mga commercial blood bank. Kasamang Philippine National Red Cross, kabila ng sinasagawang bloodletting ng mga ahensya ng gobyerno. Bago kunan ng dugo ang donor, sinisiguradong malusog ang pangangatawan nito. Habang ang mga gamit tulad ng hiringgilya, pinananatiling bago, malinis at disinfected. Giit ng DOH, isinasagawa ang bloodletting upang tugunan ang magiging kakulangan sakaling maipasara na ang mga commercial blood banks. Pero umaapila pa rin ang mga miyembro ng commercial blood banks. Aminado man sila sa ilang kamalian, hindi raw solusyon ang kanilang pagsasara. May 9% raw ng supply ng dugo sa kanila nang gagaling. Sa bawat patak ng dugo, oras ang inahabol ng nangangailangan nito para sa kanyang kaligtasan. Pero habang hindi patuluyang naisasayos ang sistema sa pangangalap ng dugo,
patuloy pa rin magdurusa ang mga pasyenteng umaasa sa bawat patak nito. Ako si Jigo Manikat at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at ito ang Reporter's Notebook.